Hapon po, 1:26 ng hapon at atin po pag-usapan ang isa sa napakaimportanteng bagay na dapat ninyong malaman. Tatlong bagay na dapat ninyong malaman para naman po masusupil natin ang pagwawasak sa ating demokrasya. Ang demokrasya na dapat nating pupuntahan ay yung demokrasya na merong at least dalawang grupo na masigla na naglalabanan sa larangan ng politika at hindi nagnanakaw, hindi nag-aaway. Kumbaga, yun po ang pangarap kong demokrasya. May maraming partido tayo, pero walang nagnanakaw. Yan ang pinapangarap kong demokrasya. At wala ring naglalamangan sa isa't isa. Yun po ang pangarap kong demokrasya. At yung pangarap kong demokrasya po, nasasadak po sa ngayon sa kung matutuloy pa ba yan, kung mamamatay na. So, nagbablog ako sa ngayon para ang mission ko, ipapaalam ko lang sa inyo ang posibilidad. Sa tingin ko na 3 mission na nakikita ko sa vision ko na kung anong ginagawa base po sa nangyayari. At hindi po ako makakatulog na hindi ko po ito may isi-share sa inyo yung aking nakikita. Ladies and gentlemen, bago tayo magpatuloy, patugtog ko muna yung aking channel ID through songs. So, yan patugtog natin. Dinadaan tayo lahat sa dahas. Yan. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Ito po yung real world. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto kasing tirador, toto
Okay. So, siguro naman na habang mag-antay pa tayo ng iba pang subscribers, ay papatugtog natin itong isa. Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasya mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita, pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo may gawa at paninindigan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung dumating man ang bagyo, nandun ka pa rin. Hindi takot kumarap sa dapat panindigan. At kung tanungin nila sino ang aasahan, ang sagot ko palagi, ikaw ang una riyan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Hindi ka nagbabago. Tirador, Tirador. So, yan po tayo, no? Ang ating pag-usapan talaga ngayon sa totoo lang, ito po ay ako po ay naaalala. Sana po ay hindi magkatotoo ito. Sana po hindi magkakatotoo. So, yan lang ang sa aking yan lang sa aking binibigay sa inyo na na analysis na klaro. Una, mag-umpisa po tayo. Saan ba nagsimula ang lahat ito? Di na ba nagsimula sila, tumakbo sila, magkakampi sila ni Sarah. Nanalo sila pareho. In history, the highest, kung totoo yun, ang botohan. It is the highest margin of victory. At saka
parang hindi ano, although kahit na marami, isa ako sa kumukontra noon sa resulta na ang tingin ko talaga doon ay na magic. Dami akong mga explanation, mga nailabas na explanation sa patungkol sa paano nag-ooperate ang computer sa bilangan. Pero in the end, binasura ng Supreme Court ang aming mga galaw. At least, hindi kami natulog. Kinontra namin kung anong kwan. Sa tingin ko naman ay nagkaroon yun ng pagbabago. Natunghay natin, nagkaroon kami ng katulong sa pamamagitan ni Attorney Harold Despicio na siya ang nag-deliver ng iba pa pong mga bagay na dapat gagawin sa COMELEC at para medyo kahit papano mababawasan ang oportunidad sa pagdadaya. Ang hirap kasi po pag computerization, computerized din ang daya. Hindi kagaya nung araw, madaling habulin. Kami mga abogado noon, naabutan ko pa, naghahanap buhay ako sa election lawyer ako. Pag kinukuha ako, diyan ang hanap buhay ko. Kahit isang kliyente ka lang na sa isang eleksyon, sa isang kaso, ay okay na. Ang haba ng labanan matapos. So anyway, ang ating pag-usapan ngayon ay 3 misyon ni BBM. Nakita ko po itong 3 misyon. Una, klarong-klaro sa lahat, ang nangyayari sa flood control ay talagang pilit na binabaon, pilit na pinapatigil, at pilit na inaagaw. Ibibigay kay Erwin Tulfo na isa ring guilty. Sa tingin ko talaga guilty siya. Pasensya ka na, Erwin Tulfo. Itong mga taong ito, mga Marines, ay hindi ito magsasalita na gano'n na nagbigay sa iyo kung hindi ka guilty. Yan lang, hanggang dyan lamang ang ating ebidensya sa mga malimelita na deliver. Pero kung tanungin mo ako, napaka-taas na ng uri ng ebidensya niya. Bakit? Ano pa ba ang pakay? Bakit mag-deliver pa ng maleta? Sigurado po ako na totoo pang delivery ng maleta. Nagtatanggi na lamang ang mga ito. Lahat yan nagtatanggi na lamang yan. Pero detalyado ko nakinig po kayo sa kwento, sa sagot, sa bawat tanong doon sa lahat ng mga Marino. Kasama ng mga tanong. Lahat ng mga tanong may detalyado, may binabanggit na address, binabanggit na pangalan ng tao, lahat-lahat po. Yun po ay sa tagal ko na po sa larangan ng pag-abogado at ako po ay trial lawyer. Hindi po ako abogado na nagtatrabaho lang sa opisina. Na doon lang ko na gumagawa ng mga dokumento, gumagawa ng mga corporate documents, corporate lawyer ka, gumagawa ka ng legal opinion. Hindi po ako ganoon. Ang aking karanasan po sa labanan, gera po sa loob ng korte. At salamat naman sa Diyos, bago ako natanggalan ng lisensya, na marami rin po na ipanalo ko. At siguro, para maniwala kayo kung ano ang kredibilidad ko sa pagsasalita, ay marami na po ako naipon, no, na naipundar sa pagiging abogado sa maiksing panahon na pagiging abogado ko. At least, ginaigitan po ako ng kapwa abogado na hanggang ngayon ay hindi naman lang natanggalan ng lisensya, pero naghikahos pa rin, day in and day out. Kasi nga ito po yung mga abogado na mga honest po. Hindi sila nangingwarta po sa mga client nila. Ay, ako, naranasan ko rin ako yan na takbuhan ng client ng hindi nabayaran. Yan ang totoong mga abogado, yung mga tinakbuhan ng mga kliyente. Pero kinikwento ko lang yan just to prop up my credibility in explaining all these things. Okay, sa flood control po, na ang pag-usapan po natin ay kredibilidad nung the way you observe it. Do not go far, do not think deep, just look at them simply as people who are talking. Ang tao po na nakaharap mo, nakausap mo, kapag nagbibigay po ng mga detalye kahit hindi mo tinatanong, yan po mga nagsasabi ng totoo. At pag tuloy-tuloy kayo ng kwentuhan hanggang sa dulo, natural lang sa kanya magkwento at walang kumukontra ng mga detalye hanggang sa dulo, yan po yung nagsasabi ng totoo.
Malalaman mo naman eh. Yung iba na kwento ngayon detalye, nag-isip ng mga detalye pagdating sa dulo na ibang detalye hindi na nagsigo-sigo, hindi nagkasya-kasya, or hindi not consistent with each other. Yan po ay mga sinungaling, mga marka sinungaling yun. So, ibig sabihin, ang test of credibility sa isang testigo, pag tinanong, pag tanong mo, pag biglang sagot ka agad na walang tigil-tigil, nagsasabi po yan na totoo. Kagaya sa mga Marines, no, kada tanong, diretso kagad sagot. Although expected naman yan, hindi perfect yung pagkaalala ng mga pangalan, pero at least, yan po ang marka ng pagiging honest, pagiging truthfulness. Kagaya ka, no, may nakita akong inconsistency, konti lang naman yun. Nung sinabi nung isa na kinausap siya ni Air Forces Chief na si General Nicolas Torre, kababayan ko. O, ang Marine na yun na nagsasabi, nagkwento ay Ilonggo yun. Si Nicolas Torre, Ilonggo rin. So, nagkikwento siya, nabanggit niya AFP Chief. Hindi naman AFP Chief si Nicolas Torre, kundi PNP CIDG Chief sa noon. Those are matters that are expected of every person na magkakamali. Marami pang ibang pagkakamali na konti-konti, pero full details. Kapag full-blown investigation, kasi magpapatuloy pa naman sila sakali, no? Kasi kaya lang, ang kontra dyan, kung makapagpatuloy sila sa wing ni Marcoleta, kasi iyan lamang ang mapagkatiwalaan ng bayan na committee yung pinangunguluhan ni Marcoleta. Wala na pong, napakarami pong mga tao ang wala ng tiwala sa ginawa ni Ping Lacson. Ang ginawa kasi ni Ping Lacson ay sa loob ng 6 na buwan, walang investigasyon. Halata naman talaga na may pinipigilan ka, may kinikilingan, at may tinatago. So, ibig sabihin, ganun kahalaga po ang flood control. Ngayon, yung isang araw, that was June 4, 2026, natunghayan natin ang isa sa dahilan kung bakit ayaw pala ni Ping Lacson ay yung nakasabay pala siya, madidiscover natin na nakasabay siya lumipad sa helicopter ni Saldico. Kasama niya si Tuta Soto. So, yan ang pangalawang dahilan na ayaw niya na mabulgar sa publiko ay yung dinalhan ng 5 maleta na pera na tag 40 million ang laman bawat isa ni Saldico at yung assistant ni Saldico na si Mark Teksay at kasama yung mga Marine na nagbitbit ng maleta sa elevator papaakit sa opisina ni Senator Soto doon sa sa Baclaran. Inamin naman ni Soto na may opisina sa doon. Pero ang pagkabanggit naman po ng testigo natin, sa impresyon nila, si Soto ang may-ari. Pero siyempre naman, matagal na po si Soto ng opisina dyan. Sino pa mang may-ari? Mahigit ka ng dekada dyan. About 20 years na. At ako, alam ko personal kasi People's Journal Tonight po ako na editor. Lagi ako pumupunta dyan sa Baclaran. Nadadaanan ko yan. Kumakain ako dyan sa mga store sa ilalim ng building ni Tito Soto. Matagal na yun. So, ibig sabihin, kinikwento ni Tito Soto, hindi daw kanyang building yun. Siyempre, alam mo naman style ng mga politiko, gagawa ng korporasyon, ilalagay po sa pangalan ng korporasyon ng building. Pero ang totoo, kagaya kay Saldico, ilalagay sa mga misibis yun, pero kanyang helicopter yun. May aeroplano siya. Ganon din kay Romualdez. At tingnan mo yung mga aeroplano ni Saldico ginagamit ni BBM noong nangangampanya pa si BBM. Ang kawawang kandidato niya sa panahon na yun, yung sila Lenny, sila Isko, pag sumakay, pag ibig mamimili ng ticket sa Cebu Pacific o sa Philippine Airlines para makapunta lang si BBM at saka si Sara kung mangampanya, sasakay sila sa aeroplano ni Saldico. So, in other words, dahil si Duterte pa ang namumuno sa panahon na yon, talagang binigyan ng todo ni Duterte ng tulong ito si BBM at saka si Sara. So, yan ang dahilan kung bakit nakakuha ng tulong si BBM
mula sa gobyerno at saka mga kaibigan ni Duterte na mga kontraktor kagaya Saldico ay sapagkat kinuha niyang vice presidente si Sara. Pero yan po ang napakalaking pagkakamali, kasalanan ni Digong at saka ni Sara sa Pilipino. Yung pinayagan nila tumakbo si BBM. Kasi si BBM po, isipin nyo na lang, Mauro Lingan, isipin nyo lang po na ikaw si BBM, tatay mo pinatalsik ng Pilipino. Hindi ka ba magtanim ng galit sa dibdib mo? Balang araw, pag maging presidente ako, ipaghiganti ko yung kahihiyan na dulot ninyo sa aming pamilya. Walang kasing sakit ang kahihiyan na dinulot sa pamilya ni Ferdinand Apulacay tsaka kay Imelda. Ganon katindi ang sakit nyo. Hindi nyo lang nararamdaman. At lagi na natutulog si Bibing kung nakakatulog pa siya. Pagising niya, napapanaginipan niya kung paano siya gaganti, ipaghiganti niya yung nawalang nasira na karangalan nila noong 1986. Kaya naniniwala po ako kay Attorney Bumbit na kaibigan ko. Kaklase kasi niya si BBM sa Lasal Green Hills. Yan, naghiganti na po ngayon yan. Kita mo yung pagnanakaw na ginagawa niya. Yung dugong pagnanakaw po ay hindi po nawawala sa isang magnanakaw. Ang hirap mawala yan. Kahit sabihin mo na ngako ka na hindi na ako magnanakaw ulit. Kaya po, yan po ang dahilan. Sa sunod ko na vlog, ilabas ko, idetalye ko paano ang pagnanakaw na nangyari sa flood control. Pero sa ngayon, generally speaking, talagang si BBM po ang tao sa likod ng pagnanakaw. Kung mayroon mang congressman ibang nakikisawsaw, mayroon mang ibang mga kontraktor nakikisawsaw, yun po mga ginamit ni BBM. At sa mga congressman po, gagamitin niya po yan na panakip butas. Ituturo na dyan, yan ang mga nagnanakaw. Pero para ang pakay ay para hindi makikita yung kanyang ninakaw. Ginagamit niya rin yung kanyang pinsan, si Romualdez, para gagamitin niya panakip butas. Sasabihin niya, nandun kay Romualdez, kita mo, nung lumabas yung flood control investigation dito sa 18 Marines, kasi sa lahat po, sa ngayon nakikita ko, lahat po ng mapagkunan ng impormasyon patungkol sa pagnanakaw sa flood control projects, wala nang mas lalaki pa at mas dadami pang impormasyon sa bit-bit ng 18 Marines. May mga kasama pa sila, nag-deliver ng mga iba't 18 pa lang silang lumalabas. So, ngayon, tingnan nyo kung hindi ganun kahalaga ang bit-bit ng 18 Marines. Wala sanang ang lahat ng control na tao ni BBM ay hindi sana niyan gagalaw. So, nakita nyo. Ngayon si Sara naman, ipina-impeach. Kailangan din nilang ipi-impeach si Sara para po walang kukontra. Kasi sa ngayon po, naasar si Sara. At ang habol niya na kung siya ay maging presidente, talagang paparusahan niya ito sa gamit ang batas. Lahat ng contractors, lahat ng mga tumulong makipagsabot kay BBM, kasama na din si Romualdez. At kita mo kasama sa kanyang panakipbutas, kunwari nag-anunsyo ang pinsang buo ni BBM na si Ambassador Romualdez, inanunsyo niya na tinanggalan na nirevoke na ng US government ang pasaporte, hindi pasaporte, yung visa ni Romualdez, ni Martin. Maniwala ka ba dyan? Anunsyo lang po yan. Hindi po yan. At nung tinanong ng mga reporter ng Pilipinas, ang US Embassy, tikom ang bibig ng US Embassy kasi bawal po yan sa Amerika. Ino-observe po nila sa Amerika yung tinatag na secrecy ng personal information. Sa Pilipinas lamang yan nakikita yung mga personal information ay nakukuha pa. Pero sa Amerika bawal po, na bawal yun. Sa Europe ganun din po. Okay? So ngayon, in other words, I am of the thought that I do not believe in the announcement that the US government revoked or canceled all the visas issued to Martin Romualdez.
US visa ang pinag-usapan natin. So, ngayon, isa-isahin natin kung bakit talagang ganun ang plano. Pero mamaya na, no? Siguro, may sequencing lang tayo. Tapusin ko lang muna to kung bakit nasasabi ko na ganun talaga, binabaon talaga ang flood control. Ito po, pag gusto ni BBM ibabaon ang flood control na hindi na malalaman ng tao, kailangan niyang gagawin, gumalaw siya na lahat ng mga bagay na makapagbibigay buhay sa lahat ng investigasyon patungkol sa baha ay kailangan mapatay niya ang linya niyan. Number one, evidence ko po na siya lang ang pwede, siya lang ang may brain dito, may utak, mastermind sa mission na ito, na may mission talaga siya, is bakit si John Vic Remulla, secretary niya sa Department of Interior and Local Government, ay nandoon sa Senado at haharangan niya ang mga Marines. Haharangan niya sila Rubin Padilla, si Pia Cayetano. Ganun po yun. Ibig sabihin, that is one evidence. Sino ba makapag-utos kay Remulla na pupunta si Remulla doon? Unang-una, hindi teritoryo ni Remulla yun. Teritoryo ng Senado. Senate of the Philippines yun. At this time, ang pumupunta doon na grupo ng senador ay yung senador na hindi nila control. Ang control kasi nila ay mga tuta nila na senador. Sila ni Win Gatchalian, sila ni Soto, sila ni Miguel Zubiri, sila ni Kiko Pangilinan. Nakakaasar nga pati si Bam Aquino na isang Aquino nakikiayon pa kay BBM. Asar talaga ko. Pati ito si Risa Hontiveros. Nakala mo ay opposition. Paano maging opposition ito nakipagkutsabahan kay BBM? Pumunta pa din si Chis. Si Chis naman po, in fairness to Chis, ay may kaso siya. Yung kay Maynard Ngo, yung 500 plus million na in-insert niya na kuno na proyekto sa flood control at kumita daw siya at binigay din ni Lever sa kanya ni Maynard Ngo. Yan naman ang kaso na kanda sa kanya. Kaya tikom ang bibig niya. Umiyak daw siya. Umiyak pa sa kanya. Umiyak kay Alan Peter Cayetano, si Chis. Pati si Joel Villanueva umiyak din. Kasi sila, may kaso na kahanda sa kanila. So well, hindi ko sinasabi kung totoo yung kaso laban kay Chis at saka kay Jinggoy at saka kay Joel. Kay Jinggoy, ang kwento dyan, na naniniwala ako ng todo, ay tinawagan kasi sinabi mismo ni Alan Peter Cayetano na nang tumawag kay Jinggoy ang mga kumakausap ay naka-loudspeaker ang cellphone Jinggoy at nakinig siya. Inaalok siya, walang kaso kung siya ililipat ng bakod sa kasama sa kanila ni Chis, Win Gatchalian. Kasabay-sabay dililigawan din si Joel Villanueva. In fact, si Brother Eddie Villanueva ay pumunta pa sa Malacanang para lamang makiusap. At siyempre, ang problema niyan, maka-Diyos ka nga, but it required for Joel to jump over the fence para pumunta sa kabila. Which is, alam ko masakit sa loob ni Joel Villanueva. But then, ang katotohanan ay may nakaumang na kaso laban sa kanya. Ganon din si Chis Escudero. Ibig sabihin, may mga ebidensya silang hawak, pero sa totoo lang nga, ang ebidensya na hawak nila ni Remulla, ni si Remulla na ombudsman, laban sa kanila ni Chis, Jinggoy, at Joel, ay yung ebidensya na may taong tumitistigo. At yung mga taong tumitistigo ito, ay ito pa yung kinagawa nila na state witnesses. Kasama dyan, number 1 dyan si Roberto Bernardo. Sunod si Henry Alcantara. Ito mga ito, confirm, umamin sila na nagnakaw sila. Ngayon, pwede rin po mangyari na napakaraming ninakaw ito si Henry Alcantara, si Bryce Hernandez, si JP Mendoza, si Roberto Bernardo. So, pwede rin po mangyari, hindi ko sasabi na iyon nga nangyari, pero pwedeng mangyari na napaka-billion ang ninakaw ng bawat isa niyan, pero nagsauli lang ng 800 million kay Henry Alcantara. Pangako pa lang yun. 1 billion naman ang pangako ni Roberto Bernardo na isauli. Ang kay Bryce Hernandez, nagsauli ng mga
magagarang sasakyan, GMC, kung ano-ano. Nagsauli pa ng sports car. So mahigit 100 million na sinauli ni Bryce. Lahat po yan, nagsauli. Sigurado ako po, Ben Reclamador, na napakaraming pera pa na itatago nila. Na kung magiging state witnesses sila, pag matapos ang kaso, labas sila sa kanilang taguan kasi protected witness sila. At magagamit na ngayon, laughing all the way to the bank. Yang malimit sinasabi ng mga Amerikano at saka mga Englishmen. Laughing all the way to the bank. Yan ang mga magnanakaw, laughing all the way to the bank. So yan po ang nakikita ko dyan na i-discard laban kay, although naman naniniwala naman ako talagang posibilidad na nagnakaw si Cheese, nagnakaw si Joel Villanueva, nagnakaw si Jinggoy. Yan sa isip ko. Si Bong Revilla, nagnakaw. Pero but the problem is, iba yung iniisip natin na nagnakaw at iba yung katotohanan na kung pumasok ka, mananalo ka ba? May ebidensya ka ba? Tatandaan natin na natalo tayo laban kay Bong Revilla sa kaso kay Napoles. Natalo din ang Pilipinas sa kaso laban kay Jinggoy nung una na plunder na kasama niya ang tatay niya na sa pera-pera galing sa sugal. At yung pangalawa kay Napoles, natalo din tayo ron. Pangatlo na lang ito. Sabi sabihin, sinasabi nga ni Atty. Jesus Palsis, three-peat, kumbaga may championship, di ba? Si Chicago Bulls, 3 beses ang champion. Ang pag 3 beses ang champion, ang tawag diyan three-peat. Talagang, kung ka na dyan, talagang napakatindi ng tingin sa iyo ng tao sa larangan na gano'n. So with this, ladies and gentlemen, gagamitin ng grupo ni BBM na persahin na tatalon sa bakod. Si Cheese, nakuha na nila. Mahina ang loob ni Cheese. Umiyak si Cheese kay Alan Peter Cayetano. Sunod, si Joel Villanueva, yung tinatarget nila. Kasi 1 week from now, kakasuhan sa sampahan ng kaso si Joel Villanueva sa plunder, non-bailable. Ganon po ang kinatatakutan nila. So, ibig sabihin, mahaba na yung 1 linggo na hindi bibigay si Joel Villanueva. So, malamang, pag 1 linggo na lalabas ng warrant of arrest, tatalon niya kagaya kay Cheese Escudero. Tapos, ang isa pang gusto na kunin ay si Bungo. Si Bungo naman po, trabaho nila na ilalabas ng ICC ang warrant of arrest laban kay Bungo. Para ang mangyari kay Bungo, magiging bato siya. So, dalawa na sila ni Bungo at yung bato. Ganon po mangyayari. So, ano na ngayon? Ang nawawala na si Bato, si Jinggoy, so may upcoming pa na 3. So, ilan na matitira sa 24 minus 5? 19 senators na lang. Ngayon, babanatan na si Marcoleta. So, magiging 18 senators na lang. Ang ikakaso naman laban po kay Marcoleta ay yung nagbigay ng pera na 75 million pesos ang mga kaibigan ni Marcoleta sa kanya. At ginamit niyang 75 million pesos, although he is entitled to believe. Yan ang deklarasyon ni Marcoleta. Nakatanggap siya ng 75 million. Noong January, wala pang campaign period. At ginasta niya ito sa pag-ikot sa buong Pilipinas at patibayin ang kanyang kampanya. Kasi according to him, at I do believe, yan nga nangyari. Kasi hindi naman kilala si Marcoleta noon. Nasa lampas number 33 ang kanyang rangko sa surveys. So with that, bikot-ikot siya, ginamit niya yung pera na binigay ni Mike Defensor. So ngayon, ang theory ni Marcoleta, hindi siya pwedeng kasuhan ng SUSI violation sa COMELEC sapagkat hindi pa nag-umpisa ang kampanya. Which is, nagdesisyon ng COMELEC, wala siyang kaso. So ngayon, dito naman siya dinali. Binigyan ka pala ng pera pero tinanggap mo. At dahil tinanggap mo, kakasuhan ngayon siya ng indirect bribery. Ano po ba yung indirect bribery na kinakaso sa kanya ni Ombudsman Remulla? Ang kahulugan po ng indirect bribery po sa ating batas sa Pilipinas ay ganito po yan. May isang opisyal ba ng bayan si Marcoleta noon? Yes, congressman siya ng party list na Sagip.
Ngayon, ang pagbibigay ng pera ay hindi naman bribery na halip kagaya nung halimbawa may project. Ako, contractor, tapos may project si Ben Reclamador, ang hepe, pupuntahan ko si Ben, Ben, itong pera Ben, papanalunin mo ako sa bidding. Yan po ang direct. Kasi direkta mo ginagamit ang pera para makakuha ka ng proyekto. Pero ito naman, indirect bribery ang tawag nito sapagkat, binibigyan kita ng pera, wala, okay lang yan, sa'yo na yan. Parang ganun lang, wala po akong hinihingi sa'yo. Sa'yo na yan, bigay ko lang sa'yo. Gusto ko maging senador ka. Parang ganun lang kasimple. Pero sa utak ko, meron akong future na iniisip. Kukuha ako ng pabor sa iyo. At kung may iniisip ako na kukuha ako ng pabor sa iyo, kailangan andyan ka sa pwesto, hawak mo sa iyong opisina mo ang pabor na hinahanap ko. So ngayon ang tanong, anong pabor ang kailangan ni Mike Defensor? Si Mike Defensor, ang negosyo niya, may quarry siya. May minahan siya. Mayroon pa siyang ibang negosyo. Pero sino naman si Marcoleta para makakatulong sa negosyo ni Mike Defensor? Kasi 30 million ang binigay ni Mike Defensor. Ang katayuan ni Marcoleta noon ay tinanggalan po siya ng membership sa lahat ng committee. Kasi kontra siya kay Romualdez. Dinepensa kasi niya si Sara sa hearing sa Quadcom at saka sa good government hearing at saka sa budget hearing para for 2024, 2025, dinepensa niya si Sara, tinanggalan siya ng membership sa kahit anong committee. At dahil hindi siya member, hindi na siya makapag-kontra-kontra ngayon. Hindi na pwede yung ginagawa niya laban kay Henry Sevilla Uaminal na nagpapatayo ng housing project doon sa Usami City. Inagaw pa yung lupa ng may lupa, private property, inagaw niya, marami namang public land. Tinira siya ni Marcoleta ron. So anyway, yung kay Mike Defensor, wala siya makukuhang kahit piso na kontrata. Ngayon, kung sasabihin natin, bibigyan kita ng pera para kung manalo ka sa Senado, ay makakahingi ako ng pabor. Hindi po pwede sabihin yun sapagkat hindi naman makasiguro mananalo siya sa pagkasenador. So therefore, sa linya, wala siyang indirect bribery, kundi donation. It's a plain and simple donation. Ben Reclamador, pwede po ka magbigay ng pera sa akin. Tatanggapin ko yan. Kasi kailangan ko pera personal. Kung mabait ka naman, binigyan mo ko pera, walang kasalanan doon. Wala kang kasalanan, wala rin akong kasalanan. Kasi ang pera ang binibigay mo sa akin ay para naman sa kagandahan ng sarili ko o kung ano. Kung para naman sa kampanya na ginamit naman ni Marcoleta, ay hindi mo masasabi na indirect bribery yun. So iyan naman po ang pinapalabas nila ni Remulla para matanggal si Marcoleta. At kung matanggal siya, sa 24 minus magiging 18 na senator silang matira. Sino yung 18? Si Robin Padilla, nandyan pa. 2 Villar. So, andyan pa si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, sino pang iba na kasama nila? Si Robin Padilla. O kinakasuhan na rin si Robin Padilla. Kakasuhan din ngayon. So, ang problema lang, ang kaso kay Robin Padilla po ay obstruction of justice kuno sa pagtatago niya kay Bato. Available naman yan. Pwede siya magpensa. So, ibig sabihin, hindi nila maharang si Robin Padilla na magdadalo sa hearing sa Senado. So, ngayon, sino pang iba? Si Amy Marcos, dinidevelopan din nila ng kaso. Gustong-gusto ni BBM kasuhan din ang ate niya kasi hadlang sa kanyang mga pangarap. So, yung 2 Villar, sa kasalukuyan may kaso po sila na tinatawag na insider trading. Yung nakarehistro sa stock exchange, ang presyo ng kanilang shares of stocks. Kaya yan ang kaso laban sa kanya. Pero available naman yan. So in other words, sa ngayon na nag-uusap tayo, wala ka makikitang kaso na maisasampa kay Amy, kay Robin na hindi siya makadalo sa hearing,
kay 2 bilyar na makakadalo pa rin sila sa hearing. So, suma total, kay Marcolita, mananalo din si Marcolita. Hindi pwedeng mananalo sila laban kay Marcolita kasi hindi po pera ng gobyerno yung tinanggap ni Marcolita. Pera ng pribadong tao. So ngayon, magagalit din ang Iglesia ni Cristo sa kanila kasi ito yung darling ng Iglesia ni Cristo, si Marcolita. Siya yung abogado at member ng Iglesia ni Cristo at abogado at top lawyer of Iglesia ni Cristo. Ang daming abogado ang Iglesia, pero siya yung parang pinaka cream of the crop nila. Dahil nga popular, hindi naman sabihin natin magaling sa utak, pero at least the most popular Iglesia ni Cristo lawyer. So, ang alam ko, isa pang Iglesia ni Cristo lawyer, si Serapin Cuevas. Popular siya nung namatay, nung bago siya namatay. Siya pong abogado naman ni Renato Corona. So, ngayon may sitwasyon tayo ngayon na mawawala sa Senado si Bato, si Bongo, si Chis Escudero, si Joel Villanueva, at saka si Jingo Estrada. So, 5. 24 minus 5, 19. So, ngayon, meron sila nakikita mo, ang itatago nila yung flood control na hindi matuloy, kaya nga ipilit nilang inaagaw at ibibigay kay Erwin Tulfo para makasiguro sila na maitatago at ipe-play, lalaruin ni Erwin Tulfo. Naglagay sila kay Erwin Tulfo kasi alam nila si Erwin Tulfo isabit din. Siyempre, ayaw ni Erwin Tulfo na i-investigate na todo para ikakapahamak niya rin. Kasama rin dyan yung, ang tawag nga, Mr. Robust King, si Erwin Tulfo po, at saka si Rapi Tulfo. Ito, opinion ko lang ito, Rafi, tsaka si Erwin. Ginagawa ninyong robust. Ano ba yung robust? Pampatigas. Ginagawa nilang robust na maintenance drug nila. Sabi ni Boss Dada, 10 bang utin mo? 10 ang titi mo? But 10 din ang anak mo? Dami mong babae? Tanda mo na, 63 pero tumatayo pa rin. Kasi may robust nga. Alam na mga babae rito kapag ang lalaki umabot na sa senior citizen, mahirap tumayo. Ganun po katotohanan ng buhay. Pero sa kay mga Tulfo na to, 60 plus na to, 67 na ata si Rapi Tulfo or 65. 63 naman si Erwin Tulfo. Pero tumatayo pa rin, ang dami pa rin mga babae. O yan. So, Mr. Robust ka, tama ka, Galaxy. Ay, nako. So, ito po ang nangyayari. Tatabunan at tadabunan ang flood control. Kailangan matabunan yan kasi at hindi matuloy ang investigasyon para hindi maipon ang ebidensya. Ay, Jenny Bumagat, kumusta sa Quezon Province? Okay. So ngayon, pag malinis na sila, lalabas sila ngayon sa halimbawa, hindi nila makuha kasi may isang plano pa sila, no election. Kailangan sa no election, matutuloy ito. Ang hinahabol na sa no election na kaya gusto nila kukunin ang kontrol ng Senado at si Win Gatchalian ang magiging speaker, ang Senate President, para makuha nila ang majority. Ngayon may problema sila sa definition, sa kahulugan. Ano bang majority? Ano bang quorum? Kasi sa ordinary sense, 24 po yung member ng Senado, ay 24, dapat 13 lang po ang dapat ang kukunin nila na magkuha ng majority. Kaya unti-unti na pinipilit. Ngayon, mapansin mo, nagkaroon ng issue kung sino ba talaga ang totoo. Nahinalal ng 13 si Alan Peter Cayetano. At ayon po sa Constitution natin, 1987 Constitution, nakalagay po sa Section 16, unang paragraph or unang talata, kung sa Tagalog pa nagsasabi na ang Senate President ay dapat ihalal ng majority ng lahat ng kasapi ng Senado. Lahat ng member ng Senado. Ibig sabihin, lahat ng senador. Ilan bang senador meron tayo? Pag tinignan mo ang Section 6, Section 3, Article 6, nakalagay dyan na 24 ang senador, not to be elected at large. 12 to be elected every 3 years. Yan nakalagay po dyan.
So, ibig sabihin, 24 po at any given time ang ating senador. So, kung 24, dyan magbabase po yung majority of all its members. So, dapat 13. At nakalagay rin po sa next sentence, the same paragraph, para maintindihan ninyo, siguro mas maganda, ilabas ko po rito yung 1987 Constitution. Yan, ito yung 1987 Constitution. Para walang agam-agam. Uulitin at uulitin kong lecture na ito para malaman ninyo na mali pong lahat ng legal experts na pwede daw yung 12, hindi po pwede. Okay? Ito po yun ang ipapakita ko na 1987 Constitution. So, yan, nakita niyo na ba sa Constitution? 1987 Constitution. Dalhin ko kayo sa Article 6, paragraph, Section 16. Article 3, Article 4, Article 5, Article 6. Ito. The Legislative Department. So, doon tayo sa Section 16. Sa Section 3 muna, idadaan muna kayo sa Section 3. Section 2 pala nakalagay. The Senate shall be composed of 24 senators. Nakalagay. Who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines as may be provided by law. So, ang ilalagay lang na batas kung paano mag-eleksyon. Okay? Next is, dito tayo sa 16. Kung gusto natin magkaroon ng Senate President, nakalagay po by a majority of all its respective members. So, lahat ng 24, ang ibig sabihin yan. So, what is majority of 24? At least 13 senators ang buboto. Tapos, in the same sentence, o in the same paragraph, nakalagay panibagong sentence, each house shall choose such other officers as it may deem necessary. Maliban, ibig sabihin po niyan, maliban sa Senate President, maghalal din ng iba pang opisyal ang Senado. Ngayon, dahil hindi binanggit kung majority of all its members o hindi, ibig sabihin, at nilagay pa as it may deem necessary, ang ibig sabihin, ang magdidesisyon kung kailangan ay yung Senado mismo. Kaya, bubuksan natin ngayon ang rules of procedure, rules of the Senate. Doon magbabase ngayon kung ano ang pagbabasihan. Rules of the Senate of the Philippines. Ako lang ay rules of the Senate of the US to. Okay, ito na ngayon ang rules of the Senate. Okay, ilagay ko sa screen para nakikita niyo po rules of the Senate natin. Rules of the Senate. Yan po, rules of the Senate. Pupunta tayo po sa Section 1, Rule 1 at Rule 2. Ito, Senate. Rules of the Senate. Rule 1. The Senate shall elect its president, a president pro tempore, a secretary, and a sergeant at arms. So, yan pong officers ng Senate. So, gets nyo na? Yan pong officers ng Senate. Paano siya ihalal? Nakalagay po sa Rule 2. Ito nakalagay. The officers of the Senate, including the president, as stated in Section 1, shall be elected by the majority vote of all its members. Kinopya lang ang Section 1, Section 16, Paragraph 1. Nang ibig sabihin po, 13 din po ang pwedeng gamitin na boto para ihalal ang Senate pro tempore, ang Senate Secretary, at ihalal din ang Senate Sergeant at Arms, o Sergeant at Arms. Ibig sabihin, sino ba yung hinalal sa grupo ni Alan Peter Cayetano? Si Alan Peter Cayetano po ay hinalal ng 13 senadores kasama si Bato nung sumipot si Bato. Tapos, hinalal din si
Loren Legarda na Senate Pro Tempore ng 13 senador. Hinalal din si Mau Aplaska na magiging Sergeant at Arms. At hinalal din yung secretary na sariling secretary ni Alan Peter Cayetano. 4. So, ibig sabihin, very clear na 13 votes ang kailangan. Hindi pwede ang 12. So, ngayon, kung hindi pwede ang 12, bakit pinagpipilitan ng grupo ni Sherwin Gatchalian? Kasi po, si Sherwin Gatchalian po ay nagpapagamit sa grupo ni BBM para lamang matigil yung investigasyon sa flood control. At pangalawa, para manalo sila sa impeachment laban kay Sara Duterte. Mamaya, ipaliwanag ko kung ano ang posibilidad na tinitingnan nila para manalo sa impeachment laban kay Sara Duterte. Punta muna tayo dito sa flood control. So, ginawa nila, 11, natanda natin, 12 ang grupo ni Alan Peter Cayetano. Bago mag-June 3, ha? Tapos 11 ang grupo ni Win Gatchalian. Tapos yung alas 3:30 ng hapon, nung June 3, sumipot si Chis Escudero sa grupo ng 11. At nagkaroon sila ng session. At nag-roll call sila. Tandaan mo ha, isa pa pang amin nila na senador, si Bato at saka si Jinggoy, ay tinawag nila ang pangalan ni Bato at ni Jinggoy sa kanilang roll call. Nag-roll call sila para chichikin kung sinong attendance, sinong present, sinong hindi present. So nag-roll call sila. Pagdating kay Bato, De La Rosa, Estrada, ayun. Ibig sabihin, tiningnan nila na ang kabuuan ng numero ng mga senador ay 24. Kasi tinawagan nila. So kung 24, pag mag-compute, dapat 13 ang quorum. Pero ang ginawa ni Win Gatchalian, hawak niya yung gavel, yung martilyo. Pero pag nila, I declare there is quorum. Oh, palakpakan sila. Sila nagkakampi, palakpakan. So ngayon, hinalal kagad, nagkamani pa. Unang-una, tumayo si Tito Soto. I declare that all the positions in the Senate vacant. Grabe. Pati ang position ng Senate President, position ng Senate Pro Tempore, position ng Secretary General, at position ng Sergeant at Arms ay bakante. Ang iba kasi mga committee, hindi naman position ang tawag doon. Chairmanships lang yun. So ngayon, itong 4, sinabi ko na kanina na ang President, pinakita ko ng ebidensya ng batas kanina, nakita nyo naman, ang President, Senate Pro Tempore, Secretary General, at saka yung Sergeant at Arms ay dapat 13 votes. So ngayon meron sila 12 votes. Hinalal nila sarili nila. Tapos sila mismo nagsasabi, Your Honor, we cannot elect the Senate President, but we have already declared the same as vacant, but we nominate Win Gatchalian to be our Senate Pro Tempore. Ayun, ginawa nila. Ginawa na Pro Tempore si Win at nagiging acting ngayon. So matutal, ang katayuan ng isipan ng mga grupo ni Win Gatchalian, walang Senate President. Pero siya acting Senate President sapagkat siya po ang Senate Pro Tempore. Yan ang katayuan ng iisip nila. May sarili na rin sila si Attorney Bantog, ang ginawa nilang Secretary General. Si Bantog po ay dating Secretary General na yan ni Mig Zubiri. Pagkatapos, sa kanilang OSAA o Sergeant at Arms, iba, hinalal din nila. So, yan ang katayuan ngayon. Sa kabilang banda naman, ang grupo naman ni Alan Peter Cayetano na nagmi-maintain, hindi nyo kami pwede mapapalitan, 13 votes ang kailangan ninyo. Ngayon, minimantinin nila ang matapang dyan mag-assert yung bully, narcissist na si Erwin Tolpo, si Rapi Tolpo. Sila lang naman sa sila na ang nagsasalita. Tahimik lang si Bam Aquino. At ang isang mayabang dyan, si Kiko Pangilinan, si Tito Soto, tsaka si Miguel Zubiri. Medyo tahimik lang si Lacson. Yan po sila nagyayabang-yabang dyan. Kita mo, nagyayabang pa nga si Erwin Tolpo na
pag patuloy pa ka, maggasagawa ka ng hearing sa Blue Ribbon, bibit-bitin ko kayo. So, ganun po ang gagawin nila. So, ngayon, ito na ngayon ang katayuan nila ni Senate. Klaro kailangan, Senate President Alan Peter Cayetano, hindi siya natanggal. Ganon din si Loren Legarda, hindi rin siya natanggal as Senate Pro Tempore. Pati yung kasama nila na Secretary General ay hindi rin natanggal na Senate Pro Tempore. Pati yung kanilang OSAA na si Mau Aplaska ay hindi rin natanggal. So, yan ang sitwasyon natin ngayon. Pero anong importance dyan sa diskusyon natin sa ngayon? Ang importansya dyan ay pinapalutang nila yung tinatawag na Avellino versus Cuenco na doktrina na desisyon ng Supreme Court natin noong 1949. At nagsimula pa ito sa kaso noong 1946 kung saan si Senate President Avellino ay pinatigil niya ang pag-privilege speech sana ng nationalista party na Senator si Lorenzo Tañada laban sa kanya ata. Kung anong laman ng privilege speech, hindi ko nabasa kasi hindi naman nakalagay sa decision ng Supreme Court natin. So anyway, what happened at that time, noong alas 11 na ng tanghali, ay umalis na sila ni Senate President Avellino at hindi nila pinatuloy, hindi sila bumalik ng hapon. At dahil hindi sila bumalik ng hapon, naisipan itong dalawa na natira, sasagawa sila, maghalal sila ng tinatawag na acting Senate President. So, pinagpipilitan nila, nangahas na sila, at naktuloy po ang privilege speech ni Lorenzo Tañada. So, kumaso si Avellino sa Supreme Court. Ay sabi niya, hindi ako pwedeng palitan kasi 13 dapat. Pero ang basihan po nila ay 1935 Constitution. So ano po ang meron sa 1935? Ikumpara mo po sa ngayon. Sa 1935 Constitution po ay walang nakalagay kung ano ang quorum, kung anong majority, kung paano pagpili ng Senate President. Hindi po nakalagay. So 1935. Hindi. So ito po, ipakita ko sa inyo 1935 Constitution at mababasa ninyo na hindi po naglalagay kung paano pagpili ng Senate President. Ito po siya. Nakita nyo na? 1935. Yan. Sa 1935 Constitution po, pupunta po tayo sa Article 6, Section 10. 5, 6, 10. Ito. The Senate shall elect its president and the House of Representatives its speakers. Elect. Pero by the word elect, alam natin yan, rule of majority. Pero walang nakalagay kung may quorum o wala. Ibig sabihin po, ang ibig sabihin po nito ng Constitution ay ibinibigay sa kamay ng Senado kung paano sila pumili. Walang pakialam ang sinuman. Sila na magdidesisyon. Tapos, kasunod niyan, each house shall choose such other officers as may be required. Sila rin na magdetermina kung sinong officer. Ang ibang officer diyan, Senate Pro Tempore. Pagkatapos, yung Sergeant at Arms at saka yung Secretary General. Yan nakalagay. So, with that, maintindihan lamang natin yung desisyon ng Avellino versus Cuenco na case ay binasuran ng Supreme Court ang kaso. Bakit? Sabi ng Supreme Court, hindi tayo pwede makialam sa kasong ito. Sapagkat ay wala ang karapatan ang Supreme Court magbibigay ng interpretasyon kung ano ang majority, kung anong hindi majority. Sapagkat wala namang nakalagay sa konstitusyon. Ganun lamang po. Napaka-very clear. Ngayon, may tinatag sila na may 12 quorum na daw sila. They can constitute a quorum to do business. Okay? So, alam naman natin na sila ni Tuta Soto ay 12 lamang sila. So, kung 12 ang tanong, pwede ba sila magdeklara na bakante ng mga pwesto? Ang sagot po, hindi. Bakit po? Sapagkat ang kapangyarihan nila ay para lang to do business. Hindi naman sa kasama sa to do business
ang pagdeklara na bakante ang pwesto. Hindi pwede, hindi mo isipin ng isama. Kailangan very clear sa Constitution yan that they can declare with just ordinary quorum as bakante ng pwesto. Hindi po pwede mangyari yan sapagkat by logic itself, kung 13 ang nakalagay sa 1987 Constitution na maghalal sa mga pwesto sa Senate President, sa Senate Pro Tempore, sa Senate Secretary General at saka Senate Sergeant at Arms, ay 13, hindi mo pwede sila palitan ng 12 na mga bumoto. Pero nakalagay po sa rules, basahin natin, rules ng Senate na paano mawawala ang pwesto. Ito ilagay natin. Itong rules ng Supreme Court, ng Senado. Sa Rule 2, nandito sa Section 10 nakalagay. Section 4, Section 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dito 10. Basahin natin ng 10. The term of office of the President pro tempore, the Secretary, and the Sergeant at Arms shall begin upon their election and magtatapos when their successors shall have been elected. Very clear? So, hindi pwede na sabihin nila na bakante ng pwesto sapagkat po nakalagay mismo, nakasaad sa Section 10 ng Rules of Procedure na hindi pwedeng umalis, hindi pwede silang tanggalin na bakante kung walang eleksyon na mangyari. So, bawal po pagdeklara ng bakante ng mga pwesto ng Senate President, Senate Pro Tempore President, at saka Secretary at Sergeant at Arms. Nakalagay sa Section 10 na magtapos ang kanilang termino kung meron na silang kapalit. Ang nakalagay, dapat, ang nakalagay naman sa Senate Rules sa Section 3, Section 2, balik tayo Section 2, ang pwede naman maghalal ay 13. Nakalagay dito. Section 2 of the Rules of Procedure. Basahin ko po. Section 2, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. So ngayon, papasok na tayo sa domain. Tatanungin natin, si Bato wala eh. Si Jinggoy nakakulong. So mayroon tayong problema. Ano ang problema natin? Paano natin madetermina ang all its members? Kasi nakakulong si Jinggoy. Wala si Bato, nagtatago. Yon ang alamin natin. Ngayon, i-trace natin ang history a little bit. Sa panahon po ni Leila de Lima, si Trillanes mismo nakakulong. Nung nakakulong siya dahil sa kasong rebellion, anong nangyari sa kanya? Ang nangyari pa kay Trillanes noon, nagbibilang pa rin sila para maghalal ng Senate President Pro Tempore, Secretary General at saka Sergeant at Arms sa pamamagitan ng paggamit po ng 23 kasi ayon sa kanila, senador pa rin si Trillanes. Yung pagkulong kay Trillanes ay hindi natanggal ang pagiging senador niya. So, kasama pa rin siya sa member. So, kung maghalal ka ngayon, majority of all its members, kasama yung sa bilang yung nakakulong. Punta tayo kay De Lima. Si De Lima nakakulong din. Ang nangyari, naghalal ngayon ng president, binibilang din si De Lima as member. So, iyan ang ngayon ang dilema nila. Dilema nila. Sa dilema ay nabilang din na member. Ngayon, pupunta tayo ngayon kay Jinggoy. Nakakulong si Jinggoy. Hindi naman nawawala ang pagiging senador ni Jinggoy dahil nakakulong si Jinggoy. So, member pa rin siya. So, kung member siya, ibibilang pa rin siya as part of the members. Punta naman tayo kay Bato. Hindi naman natanggal ang pagiging member niya nang dahil lamang may warrant of arrest siya sa ICC at nagtatago. Member pa rin siya. In other words, the simple arithmetic of counting the majority is still 13, hindi 12. Okay? So very clear na yan ha? Okay, so ngayon,
Matatanong ko kayo, saan ba ang pakay? Bakit naglabas? Nahalata ba ninyo? Sabay-sabay lumabas ang mga vlogs ng mga sikat kuno, ng mga deans, mga luminaries kuno, at sa kung sino-sino pa, ay pati IBP nagpasama sa lukuhan. IBP President, IBP President Alan Panulong. You got to explain that to all members of the IBP. Hindi po kayo kumonsulta sa lahat ng abogado na kasapi. Ako, abogado, hindi na ako kasapi kasi na-disbar ako. Pero sa lahat ng abogado na kasapi ng IBP, dapat kinonsulta muna ninyo kung ano ang stand ng IBP. Bakit kayo nagpalabas ng stand na lehitimo o legal yung pang-agaw ni Win Gatchalian? Alam nyo na hindi natin mababago ang konstitusyon. Neither you can use Abilino Doctrine. Sabay-sabay Abilino Doctrine ginamit nyo because it was only applicable at the time of the 1935 Constitution. At during the 1935 Constitution, Galaxy, hindi mo na kailangan maging abogado para maintindihan mo. Hindi po nakalagay, pinakita ko kanina, pinabasa ko sa inyo, hindi po nakalagay sa 1935 Constitution na paghalal ng Senate President, Senate Pro Tempore, Senate Sergeant at Arms, at saka Senate Secretary General, hindi po nakalagay kung gaano karami ang quorum. Iba yung quorum, iba yung absolute na pangangailangan. Pero sa 1935 Constitution ay walang nagsasabi kung absolutely 13. Wala. In other words, bahala ang Senado mamili kung ano sila kanilang gusto nila. Kaya nga, yan nga rin po ang rason, Attorney Bombet. Yan po ang rason po bakit binasura ng Supreme Court yung Abilino versus Cuenco na kaso. Sabi ni Supreme Court, wala kaming pakialam dyan. We have no power to dictate upon the Senate on how to choose their Senate President. Ganun lang po kasimple. So walang interpretasyon doon na coercive writ. Ipatawag mo sa sampina kung hindi makapir, dapat hindi na ibibilang. Ipatawag mo sa korte, actually papayag ang korte ipalabas si Jinggoy kung makiusap lamang ang Senate. Ihatid dyan ng jail guards at dadalo sa Senate hearing. Pagtapos ng Senate hearing, iuwi naman siya sa jail. Ganun lamang ko simple yan. Di ba? So, ibig sabihin, bakit sabay-sabay sila, pati si Dean Father Ranhilio Aquino ng Graduate School of San Beda University, pati yung iba pa na kunwari luminary ay gigiritan ko, pati si Mel Santa Maria, sino pang ibang mga nagkiklaim na mga magagaling? Ay, kakahiya po kayo. Pati ito si Attorney Howard Callejo, Attorney Howard, pare-pareho lang tayo abogado. Lamang mo lang sa akin may lisensya ka, ako wala. Pero kung pagdating sa talino, magsukatan tayo ng tagisan tayong talino pagdating sa batas. Hindi mo masabi mas lamang ka sa akin. Mali po yung iyong theory na ang Abilino versus Cuenco Doctrine ay nag-apply. Mali din kayo po sa IBP. Mali din kayo mga deans na iba niya tumutulong. Ang tama lang na dean, alam mo, Attorney Bombit, kung sino? Si Dean Sarmiento ng University of St. Lasal, College of Law ng Bacolod. Very clear sa kanya. Ito po yung lecture ko. Sa ngayon po, 1987, ang kapariha kami ng pariha kami ng analysis. Base naman kami, ang analyze namin, nagbabase po sa batas. Hindi po kami nag-interpret. Nakasulat na yan eh. So kung nakasulat na, wala tayong ibang gagawin kundi ipatupad. Kung nakasulat sa House Rules, as sa Senate Rules, sa Section 2 o Rule 2, na ang paghalal ay base sa all its members at hindi natin masasabi na tatanggalan ng reputasyon bilang member si Jinggoy dahil naaresto at si Bato dahil tumatakbo, ay nakabase pa rin sa 24 ang bilang. Bakit sabay-sabay sila, ang tanong ko kanina, nakabitin? Bakit sabay-sabay sila nagsasalita na dapat ibase po sa Abilino versus Cuenco na doctrine? Tama rin sa sinasabi ni Attorney Mark Tolentino na abogado ni Kibuloy. Sabi niya, hindi po natin magamit yan kasi dismissed nga ang decision ng Supreme Court. Dismissed.
At saka obiter dictum lang ang tinatanong patungkol sa definition ng quorum. The Supreme Court had no power to define what quorum is meant insofar as the Senate of 1946 is concerned. Kasi independent sila. Walang nakalagay sa Constitution kung gaano karami ang quorum. At kung walang nakalagay, hindi po pwede na mangyari na babaguhin ninyo. At papunta na tayo ngayon kay Sara Duterte. So bakit? Ano ngayon ang plano? So gusto nila mag-successful sila sa definition na may pag hindi maabot ng coercive writ ay hindi na ibibilang na member para mapababa nila ang threshold sa 2/3 votes para i-convict si Sara Duterte. Kasi kung ibibilangin mong lahat ng 24, kailangan nila ng 2/3 of the 24. Paano magkwenta ng 2/3 of the 24? Tuturuan ko kayo para madali. Pag lahat ng mga fraction ang tawag dyan nag-over sa 3, ibig sabihin, i-divide mo muna sa 3. I-divide mo sa 3 ang 24. So, i-divide mo sa 3, ano yan? Kada isang bahagi ay 8. So, 3 8 ay 24. So, kung 2/3, sinasabi niya, kailangan 2 8. So, 2 times 8, 16. So, 16 votes dapat ng mga senador ang kailangan para i-convict si Sara. Ngayon, kung papasok sila sa tinatag nila na Abilino versus Cuenco Doctrine, ang target nila, bawasan ang threshold. At ang pagbilang ng 2/3 ay maiba na basihan. Halimbawa, mawala na yung 5 na binabanggit ko kanina. Si Bongo, si Bato, si Joel Villanueva, si Chis Escudero, saka si Jinggoy, mawala ang 5. So ano siya? 24 minus 5. That would be 19. Alanganin, di ba? O kung 18, di 6 times 2, 12 lang ang boto kailangan nila. Pero may isa pa, 13 votes kailangan nila para i-convict nila si Sara. Ganun po ang gusto na itatarget. Which could not happen because there is no way for them to reduce the number because the Constitution is very clear that they can convict under Article 11 Sara Duterte by the votes of 2/3 of all the members of the Senate. All members. Hindi mo, kung maidala mo sa kulungan si Chis, member pa rin siya. Kung maidala mo sa kulungan si Joel Villanueva, member pa rin siya. Kung maidala mo sa kulungan sino pa? Si Bongo, o kahit pa na nagtatago siya kagaya kay Bato, member pa rin sila ng Senate. Pati si Bato, member pa rin ng Senate. O kahit magtagumpay kayo kay Marcoleta, member pa rin sila ng Senate. So you can never change the definition of 2/3 that will still remain at 16. Because 24 divided by 3 is 8. 8 times 2, which we need, is 16. So 2/3. Hindi pa rin kayo mananalo. So ibig sabihin, but then, that is my argument. Pero kung titingnan natin, yan po ang target nila. Kailangan mababa ang threshold ng pag-convict kay Sara Duterte. Next, let's go to Noel. No election, pag-control na nila ang Senate, kailangan lamang para magtagumpay ang Constituent Assembly ay papayag ang majority ng Senate. Kung kuha na majority, sasali sila sa members of the House of Representatives at magkaroon po ng tinatawag na Constituent Assembly. At kung magsasali na sila, bubuto sila ng panukala na wala mo ng election sa 2028, bibigyan ng pahabain ng 3 taon ang mga pwesto ng bawat isa na nakaupo. At kung mapahaba ng pwesto nila na 3 plus 3, so 2031 ang sunod election. At si Bongbong pa rin, president niya hanggang 2031. And by that time, kwalipikado na si Sandro Marcos tumakbo ng pagka-presidente. Yan po ang kanilang plano sa Noel. Para saan pa ba ito yung ginagawa nila kung hindi man lamang sila mag-exert ng so much effort? Alam mo yung pagkakaso nila, kahit hindi na yun nakasaad sa batas, pilit nilang ini-stretch ang definition ng batas para makasuhan ng obstruction of justice si Robin Padilla.
Paano mo kasuhan si obstruction of justice si Robin Padilla? Eh ano bang warrant kay Bato? Eh di ba ICC? Only the ICC has the right to charge Robin Padilla with obstruction of justice and not the Philippine law. Ganun na po yung kasimple. So ngayon, kay Marcolita naman, sinabi ko kanita, private money, you can never charge a person with plunder because of the private money. Pera ni Mike Defensor yan. Sila lang may karapatan magreklamo kay Marcolita. Kung hindi nga ginastos si Marcolita sa eleksyon, sila lamang ang maghabol kay Marcolita, not the Philippine government. It has no interest. It is never real party of interest if you have no money that was used by Marcolita. Ganun lamang po kasimple. So, nakita na ninyo ang litrato ng lahat na ito. I'm just telling you this. Para lang ma-enlighten kayo, I'm not asking you to believe in me, but I'm asking you to listen to me and give your opinions later kung sa inyong pagtulog, paggising niyo sa umaga, naisip-isip ba ninyo, posible po na hindi mangyari ito. Pero binibigay ko lamang po sa inyong possibility na ito ang mission na gagawin ni BBM. It's up to you to believe in me or not. But my obligation stops until I finish speaking this. Obligasyon kasi sa konsensya ko na ipalam sa inyo. Bahala na po kayo magdesisyon. Okay? Magandang umaga po sa lahat. Magandang hapon po. Ben Reclamador, bahala ka na po magmuni-muni kayo. Ben Reclamador, bahala na kayo magmuni-muni kung ano ang nakikita ninyo. Galaxy by hook and by crook. Tama po yan. Ako, yan po ang tinitingnan ko, nakikita ko. Logic lang po ang ginagamit ko. Virgie Piquero, ubos na ang pera ng taong bayan. Kaya kailangan talaga ito may number one talaga natin ay ipipilitan dapat magkaroon ng flood control investigation. At feeling ko, nag-successful na po sila ni Peter Cayetano, si Marcolita, nung i-presenta nila. Hindi na bali matanggal sa kanila ang poder. Kasi naniniwala po ako at any given time, 1 week from now, maagaw nila ang makukuha nilang 13 kasi lilipat ng bakod si Joel Villanueva. Mapipilitan si Joel Villanueva lilipat ng bakod kasi kundi pusas ang dating sa kanya. So ganun kahina po, kagaya kay Chis Escudero. Ganun po kahina ang kanilang dedikasyon sa katarungan, dedikasyon sa bayan. Lumuhod na kagad sila, umiyak pa sila kay Alan Peter Cayetano. Ibig sabihin, nagtapat sila ng kahinaan nila. Sabi nga ni Alan Peter Cayetano, never have I seen a man crying before me except when my father cried to me in 2 occasions. At iba yun. Tayong mga lalaki, hindi po tayo umiiyak. Pero pag once na umiiyak tayo, ibang usapin na yun. Hindi naman tayo iyakin, pero but then if we cry, it really is sincere cry. It is a sincere tear that will come out of our eyes. Ganun po yan. Maraming salamat po at yung mga nakikinig at bahala na po kayo magdesisyon after listening from me. Yan lang po makukontribute sa inyo. Magandang hapon po sa inyo. Mamaya babalik kayo po at ibablog ko po kung paano gumasta kung paano pinatakbo ang flood control mula pa nung panahon na pumasok si BBM. At makikita ninyo na walang proyekto ng flood control masyado si Duterte. Ipakita ko sa inyong budget natin. Maraming salamat po at mamahinga muna kayo. Balik na lang kayo after siguro mga 1 hour from now. Maraming salamat po.